Kaya yan, kailangan ko ng tricycle papunta sa location to. Bali, titingnan pala natin doon yung monumento ni General Douglas MacArthur malapit sa coastline kung saan siya lumapag sa Palo Leyte. Actually, malapit ako sa syudad ng Tacloban at malapit lang dito yung boundary ng Leyte, Palo, kung saan nga dumaong si General Douglas MacArthur kasama yung mga Allied Forces dito sa Leyte. Balikan natin yung pagtulong ng Amerika sa ating bansa during World War II na hindi tayo pinabayaan. Nagkaroon tayo ng liberation dahil sa Amerika, pagtulong nila sa atin. Siyempre kasama na doon yung mga Allied Forces ng Amerika. At siyempre pag nakita nyo na ito na sumisimbolo sa Boy Scout dito sa Rotonda ay talaga malapit na kayo. So eto na, nakarating na tayo sa landing memorial ni General Douglas MacArthur. Kaso nga lang yung sa coastline kung saan nandun yung monumento ay sarado. So meron naman daanan dito sa likod kaya nagpatuloy pa rin kami para makita lang namin yung monumento ni General Douglas MacArthur. Malapit na at ito na yung coastline sa harap. So ayan, nagpa-picture ako kahit na malayo kasi bawal lumapit, may mga guardian na tataboy sa mga turista. So kumuha ako ng bahagyang video sa kanila. So ayan yung statue ni General MacArthur kasama yung mga Allied Forces. At itong coastline nito ay ito yung naging saksi sa Battle of Leyte Gulf, ang pinakamalaking naval battle noong World War II dito sa coastline na to. At dito rin dumaong si General Douglas MacArthur kasama ng mga Allied Forces kagaya ng Australia at iba pang bansa na libo-libong mga tropa ng mga Amerikano at mga Allied Forces. At hindi lang mga barko ang napalaban dito, kasama na yung mga eroplano ng Amerika. So, hindi lang dito, maraming battle ang nangyari. Battle of Sibuyan at Battle of Surigao Strait, Battle of Samar, Battle of Cape, So ito yung at iba pa. sumisimbolo sa mga Boy Scout. Dumaan din pala kami dito sa isang monumento ng mga Korean at Pilipino. Dito sumisimbolo ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Dito sa lugar din ito ay kinilala yung mga veterano ng Korean War ng mga Pilipino. Ginawaran sila ng monumento dito. Yung mga lumaban sa Korean War. Dito nakilala yung mga Pilipino, kabayanihan nila. Dahil sa atin nagkaroon ng liberation din yung Korea, South Korea. At ito naman bandang ito ay monumento kung saan nagtulungan yung dalawang bansa during Yolanda. So tumulong yung South Korea sa atin din para sa rescue effort din. Kasama na yung humanitarian effort. Ito yung sumisimbolo ng pagtulong ng mga Pilipino sa mga naapektuhan ng Yolanda. Ayun, natapos na nga kami doon sa monumento ni General Douglas MacArthur. At pupunta naman kami ngayon sa Santo Niño Shrine or Museum sa Real, sa Tacloban. Pumunta nga pala sa tuktok ng hills para makita namin yung bridge ng San Juanico.
Bali dito kita yung San Juanico Bridge, ayan no. Yung mahabang San Juanico Bridge na sikat dito sa Samar. Ayan, papunta Samar. So ayan ang San Juanico Bridge, kita-kita dito. Ayan. So nasa tuktok ako ng hills. Kaya kita namin. Ayan, pababa ako. So view pa natin ulit. Ayan yung San Juanico Bridge sa ibang area or destination. So pumunta naman kami dito sa ibang barangay para makita lang itong barko na to. So ito yung harap ng barko na Eva Jocelyn na sumadsad dito sa Leyte, na ginawa ngayon ng monumento dito or pasyalan na lang. Isa ito sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. During that time yung wind ay 375 kilometers per hour. Tapos yung storm surge ay 6 meters. So napakalakas. At itong barko na to ay naging biktima siya na sumadsad dito sa kalupaan. So kung titingnan nyo, napakalayo dito sa coastline at nasa patag na siya. So ayun, naglakad-lakad muna ako dito sa syudad. Nagtingin-tingin muna bago tayo pumunta sa Real or Santo Niño Shrine Museum. Na-excite pala ako pumunta dun sa Real, sa Santo Niño Shrine Museum ni Imelda Marcos dahil marami daw mga artifact doon na mga porcelain jar na galing pa ng Ming Dynasty at mga furniture, mga painting, mga beddings na magaganda at yung pagkagawa. At ito na nga yung Santo Niño Shrine or Museum. Actually, binawalan kami mag-video. Picture lang ang kukuhanin. Dito ako sobrang namangha sa museum na to or sa Santo Niño Shrine. Sobrang ganda. Makikita mo nung mga panahon ni Imelda Marcos ay talagang napakaganda ng kanyang mga bahay. Mga antiques collection, furniture, at yung ballroom. Sobrang ganda. Wow!